Pagatunan, mga utod, nagapatuoy ini sa 7 ka butang nga dapat himuon sa mga tumulo sa ila nga manog pangabudlay, no? The 7 things you should do, no? Muni sa ang 7 ka butang mauturan nga dapat himuon gid sang tagsa-tagsa ka mga tumulo. No, kung sa diin ka man nga church, kinahanglan gid nga ini nga butang ibutang yung gid sa inyo nga una-una kung sa inyong tagipusoon ang 7 ka butang na dapat yung gid inihimuon. Kaya mo ini siya maturan ang nagakaigo kag amoy ni siya ang kabubuton sa Dios. Kag amoy ni siya maturan ang mga dapat gid nga himuon kay isa man ini sa mga sugo sa aton Ginoo. Kag ano bala ini ang 7 ka butang na dapat himuon sa tawo mauturan amoy ni una mautod nga gusto ko nga ipalambot sa inyo mauturan ang pamati. Listen to your pastor. Pamatian mo ang imo nga manugpangabudlay. Sa tion niya nagalaygay siya, nagatudlo siya, nagagiya siya, mauturan nagasaway siya, nagapatalupangod siya, nagapahanumdum siya. Kinanglan mo gid mauturan nga pamatian ang imo manog pangabudlay. Ang ginatudlo, no, kag tipigan ta sa atong tagipusoon kay mo ning ginasiling sa balang kasulatan sa Hulubaton kapitulo 2 bersikulo 1, anak batuna kag tipigi sa imo tagipusoon ang akon mga ginatudlo kag ginasugo sa imo. In verse 9 nagasiling, kung magpamati ka sa akon may baluan mo kung ano ang maayo nga imuon. Ang husto matarong kag nagakabagay. Muna ang ginasiling sa balang kasulatan. Sa Hulubaton kapitulo 4 bersikulo 1, amo man ning ginasiling sa balang kasulatan diri. Mga anak, pamatiin ninyo sing maayo ang mga pagtadlong sa inyo amay, sa inyo pamatasan, agod may matun-an kamo. Muna siling sa balang kasulatan diri. Kag hindi tani pagibaliwala. Ini gusto ko lang ipensindi sa inyo kay ti diriya mauturan mga pagtadlong tigit sa mga pamatasan, no? Pero gusto ko lang nga ipensindi man sa inyo mga uturan nga kinahanglan gid magpamati kita. Mga uturan. Kung nagapamati kamo sa mga paglaygay, pagtudlo, mga uturan sa inyo, no? Mga instruction sa inyo, sa inyo man pangabudlay, pareho lang na nga ginapamatian mo ang aton Ginoo. Kung ang iya ginahambal sa manong pangabudlay, pulong sa aton Ginoo. Kaya ang manong pangabudlay, nakinsindi man kamo kanakangop, nga mga instrumento lamang kami. No? Kaya mo ni isa sa mga dapat nga himuon sang tagsa ka mga tumulo, mauturan. No, magpamatian mo ang imong manong pangabudlay. Kaya mo na siya, mauturan ang nagakaigo. Kag, ay kaduwa nga mga dapat mo nga himuon, dapat himuon sang tumulo, amo ni siya ang pagrespeto. Ang pagrespeto sa manog pangabudlay. Respect your pastor. Kinahanglan gid nga yara gid sa tagsa-tagsa ka mga tumulo ang pagrespeto sa ila manog pangabudlay. Kung aton basahon, ang balaan nga kasulatan amo ini, ang ginasiling sa balaan nga kasulatan dira sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Amo ini ang ginsambit o kung ginhambal ni Apostol Paul sadto sa mga tumulo. Nagasiling siya sa verse 12, karon mga utod, nagapakitluoy kami sa inyo nga tahuro ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo. Isa ina mauturan nga dapat nyo ibutang sa inyo tagipusoon kag sa inyo na una ang pagrespeto mauturan. Kinahanglan gid nga ara gid ang pagrespeto sa inyo nga manog
pangabudlay. Ano man mga uturan nga mga butang kung kaisa hindi magayong panay kapag insindihanay, ara gid kinanglan gid mga uturan nga ara sa imo ang pag-respect sa imo nga manog pangabudlay nga gimbutang sa atong Ginoo sa pagtatap sa inyo. No, sa imo. Sa ina nga dapat ninyo nga himuon. Amo ning gisiling ni Apostle Paul sa Thessalonians chapter 5 verse 12. Nagapakitluoy siya. Panyagid ini sa church sang Thessalonians, mga uturan. Kay siling sang balaan nga kasulatan dire, mga uturan, ginpili sila sang Ginoo nga magatuytoy kag magtudlo sa inyo. Isa ini mo ni mga uturan, ini mga manung pangabudlay, kami nga manung pangabudlay, ang pastor, mga uturan, ginpili sila sang atong Ginoo sa ano? Pag-guide sa inyo. Pag-iya. Kag pag-tudlo. Kaya mo ni responsibilidad. Mauturan nga dapat manamon ini nga imuon. Nga giyahan ka mo kag tudloan sang pulong sang aton Ginoo. Sang tanan nga klase sang kayuhan. Mauturan. Sa inyo, samtang nga ginatudloan ka mo, kung ano ang nagakaigo, gusto, sa pagtudlo, kung kaisa, may mga butang dira nga saway, no? Nagatadlong ang manog pangabudlay, o kung ang isa ka manog pangabudlay, o kung ang pastor, no? Sa miyembro. Dapat, mauturan, ibutang yung ged sa inyo na una, ang pagrespeto sa manog pangabudlay. Kung natin pagibasahon sa 1 Corinthians 16 verse 11, sila niya tahuran ninyo siya. Amo ning gisiling ni Apostle Paul sa Church of Corinthians, kay tigin pakadto si Timoteo dira. Kag nagsiling gid siya nga tahuron si Timoteo. Kay siling niya, pariyo man siya sa akon nga nagapangabudlay sa Ginoo. Amo nang ambal ni Apostle Paul, mauturan sa Church of Corinthians. Siling niya, tahuran ninyo siya. Kay si Timoteo, bataon pa ni. Bata pa siya, kag bataon pagit siya sa pagpangabudlay, motoran. Di mo na naghambal siya sa mga tumulo sa Korinto nga tauro nila si Timoteo. Kay ti isa man siya nga nag-abulig, nga nagapangabudlay sa atong Ginoo. Di ba nyo, may church may kinaiya kung kaisa. Tumulo wala, na kung bataon pa gani, hindi magrespeto. No? Kapin ko may edad na bala. No, tapos dugay na sa pagpangalagad, damo na siya nabaluan. Hindi kakadula ining respeto kung kaisa sa tumulo wala iyang nabaluan nga, wala na siya nag-respeto sa gimbutang sang atong Ginoo. Muna nga kinahanglan gid kung may ara bala nga gimbutang ako halimbawa ako maging tulinan ako. Kag tulinan ko, example si Brother GD lang, young people lang siya. Hindi man sa elder, hindi man sa deacon, hindi man sa mga pangabudlay. Young people lang siya. Pero kung tigaan ko siya sa authority, sa pagdumala, kinanglan yung ginayang maturan nga sundon. Kaya nga, mauturan, kay ina nga authority, nga ginhatag sa iya, mauturan, halin ina sa nagadumala. Di mo na tandain yung gid. Okay, sa amuning mga kinaiya sang tumuloo, mauturan, nga kung kita ya bata pa, kag wala hindi iya managpangabudlay, hindi deacon, hindi elder, yung people lang. Okay sa mauturan ini nga klase sang butang nga ang pagrespeto hindi makita. Di mo na nga siling sa malang sulatan, bata man o kung hindi, basta yung tulinan sang sinodira ang tulinan, mauturan, no, kinanglan gid ang pagrespeto ara gid gyapon. Mauturan. Labi na gid kon ang isa ka managpangabudlay, kag ang isa ka elder, deacon, mauturan, kag sino ang butang dira nga magpanguna, kag hindi maayo magdumala, hindi maayo maghambal, ang pagrespeto pakita nyo gid. No? Wa nyo, ninsindihan nyo? Ang pagrespeto pakita nyo gid sa butang, ang gintugyanan, sang atong Ginoo, or sang manugpangabudlay. Di mo na, mauturan, nga kinahanglan gid ini nga himuon, mautod.
Kaya mo ni siya ang nagakaigo, ang nagakabagay. Na dapat himuon sang iglesia, mauturan, sang tumuloo, mautod, kung matuod nga nagatuman sa atong Ginoo. Kagamuni, ang ginasiling sa Balahang Kasulatan, dira, sa verse 13, gani tahuron gid ninyo sila. Manada, ang period, tahuron gid. Isa na sa mga gina-require or ginapahimo sa tagsa ka mga tumuloo sa iglesia. Ikatatlo, mauturan, obey your pastor. No? Tumanon mo ang imo manog pangabudlay nga gimbutang sang aton Ginoo. Kami nga manog pangabudlay, isa kami nga ginbutang motoran sa pagtatap kapag tudlo sa inyo. Pinanglangid ba lang nga tumanon ninyo? Yes or no? Yes. Pinanglangid, manguturan. Kaya kung natong basahon, Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 17, tumana ninyo ang mga tumuloo nga nagadumala sa inyo. Muna, ang ginisiling sa Balahang Kasulatan, makita ta dire ang word nga obey. Tumana ninyo ang mga tumuloo nga nagadumala sa inyo. Example, may mga nandi ka mo pag inang panay, isitol ta ka mo, moturan, kag magsiling ko sa imo, patawara siya, or kalimti na, sundon nyo ang inalaygay ko. Ang gina-advise ko sa inyo nyo. Kaya kung ginasunod nyo, nagatuman ka mo. Di mo na ang nagakaigo, moturan. Kung may mga problema, moturan, hindi pag inang panay, okay saan, hindi binaisay, no? Hindi magsantuanay, di ako nga manong pangabudlay, ara ko nga nagasitol, sundon nyo gid na. Labi na gid sa mga natungdan. E kung himuon nyo na, moturan, pareho lang na ginatuman nyo ang inyong manog pangabudlay. Kagamo na ang gusto sa atong Ginoo. Kuha nyo, motod. Di mo na nga nagsiling gid sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 17, tumana ninyo ang inyo manog pangabudlay. Ika-apat, siling sa Balahang Kasulatan, dira, submit to your pastor. Kung siling ka submit, nagapasakop ka. No? Pasakop ka. Kaya kung basahon ta, ang 1 Corinthians chapter 16, verse 16, magpasakop ka mo sa ila, kag patiman sa tanan nga pareho sa ila, nga nagapangabudlay para sa Ginoo. Pininsindihan nyo, pag nangpan, hindi lang isa, ka managpangabudlay, ang imo nga, tumanon, kag dra ka mo gapasakop. Elder man na, gabuling na sila mo, sa ministry, moturan, kag pastor, kung sino man dira nga mga kapastoran, moturan, ano man ang ilang mga gina-instruction, ano man ang ilang gina-pahimo, moturan, kinanglanggid, mautod nga magpasakop kamo sa inyo nga manog pangabudlay. Kay kung atong basahon dire, mauturan, balik ta to sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 17, nagasiling, tumana ninyo ang mga tumuloo nga nagadumala sa inyo, kag magpasakop kamo sa inyo nga manog pangabudlay. Kay siling sa Balahang Kasulatan dire, kung atong basahon, tungod, kay ini sila, amo ang nag-aasikaso sa inyo sa espirituhanon nga kaimtangan. Hangpon nyo ini, kag insilihon. Kami nga manong pangabudlay, ang mga pastor, deacon, elders, mga turan, isa ni sila nga nagabulig sa manong pangabudlay, ang deacon kag elders. Pero ang pastor, ang mugini siya mga turan, ang nagalid. Kag hangpon nyo, kag insilihon, nga kami, mga turan, ginpili sa aton Ginoo, agod sa pag-asikaso sa inyo. Sa ano? Sa espirituhanon ninyo nga kahimtangan. Muna, kung ano mga butang bala mo, tura na ginapahimo sa inyo, tumano nyo, kag magpasakop ka mo. Kaya kung kisa, hindi na nagustuhan, ang ginapahimo, moturan, wala sa gapasakop. May mga amo ng mga tumuloo, moturan, kung hindi na kumprimihan, hindi sa pasakop.
Moturan, hindi na sa mo, hindi na siya namin ng espiritu. Moturan, hindi siya nagakaigo. Ano man, ang imbutang niya ko sa inyo, nga kung anong imbutang sa atong Ginoo, moturan, dapat gid nga makita gid ang pagpasakop. Submissive ka. Labi na gid sa inyo manong pangabudlay, gabay pa nga makita ini ang pagpasakop. Kay ti mo ning ginasilin siyang balayang kasulatan dira. Submit to your pastor. Ikalima, amoy ning dapat himuon, mauturan, sang mga tumuloo sa iglesia. Siling sa malalim na kasulatan, mga utod, assist your pastor. Magsiling ka, ga-assist yan makita na ang pagbulig. Help ha, mauturan. Di ko na ito masahon, ang 1 Corinthians chapter 16, mauturan, alin sa 6 pakadto 11, gimplastar dire ni Apostol Paul sa Church of Corinthians. Amo ning gambaya diyo, mauturan no? Sa alin sa 6 pakadto sa 11. Nya gimbasa ko na nakigina, mahimo nga magadugay ako dira sa inyo. Basi kun dira pa ako magpaligad sang tigtulognaw. Agod mabuligan ninyo ako sa akon mga kinanglanon, sa akong pagbiyahe, kung diin man ako magkadto. Ibig silingon, ibutan yung bala ang pagkamabinuligon sa inyo manong pangabudlay. Mga turan, kinanglanggid ang tumuloo sa iglesia, mabinuligon sa ila manong pangabudlay. Labi na sa mga kinanglanon sang inyo manong pangabudlay. Na kinanglanggid mga turan, ara ang pagka mabinuligon. Amo nang yambal ni Apostol Paul, mga turan sa Church ng Corinthians. Nga kinanglan gili nga hindi lang si Apostol Paul ang ila buligan, kundi si Timoteo man, kaging padalaya si Timoteo. Basilingon, elder man na, kaging padala dira, buligan gina siya. Sa iya mga kinanglanon. Muna nga tani, harap ba lang klase nga tigpusoon ang pagkamabinuligon sang tagsa ka mga tumuloo sa iglesia. Amunin kulang, moturan, may harap man nga nagabulig, naga-assess sa ilang manong pangabudlay, pero pila lang gid kamo dire ang nagahimo sina. Nakikita na sa atong Ginoo, kag nahibaluan na sa atong Ginoo, kung sino si inyo dire. Kag ang pagbulig, hindi lang yung makaisa ka bisis. Samtang moturan nga nagapadayon ng ministry sang atong Ginoo, samtang moturan kinanglan bulig ang inyo manong pangabudlay, elders, deacons, mauturan, kag labi na gid ang inyo manong pangabudlay, di ko na atong dira basahon. Ang Galatians chapter 6 verse 6, mauturan, ang muning ginasiling sa malalim kasulatan dire. Chapter 6 verse 2. Di nami ganing ginasiling sa malalim kasulatan diyaw. Magbinuligay kamo sa inyong mga problema o lunan. Kay siling sa malalim kasulatan dire, tungod nga kun amo ini ang inyo imuon, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Di dapat magbinuligay kita. No, ako gabulig, kinanglan ko man magbulig sa inyo, pag kamo, kinanglan man magbulig kamo sakon. Kinanglan nga mag-assist kamo. Nabinig ko ano mga ginapatigayon ta, mga ilikuton, buluwaton sa church, mga turan. Ano man nga mga buluwaton, nga gintulin sa aton, mga turan. Gusto sa ating Ginoo, mga turan, magbinuligay kita. Kay kung imuuntay ni, ano ganit siling sa balang kasulatan dira? Ha? Matuman ta ang sugo sang aton Ginoo. Okay? Sa verse 6, sa muning ginasiling sa balang kasulatan, Galatians chapter 6 verse 6, ang tawo nga natudluan na sang pulong son Dios. Ano ba lang ginasiling sang pulong sinadra? Ti ginatudluan ta kamo. Bilang manong pangabudlay, moturan gatudlo ko sa inyo, ginahimo ko nga akong bahin nga maggiya kag magtudlo sa inyo sang pulong sang atong Ginoo. Pero kamo nga ginatudloan, hangpon yun ni kag intindiyon kag dapat makita man ini sa inyo ang pagka-supportive, ang pag-assess, ang pagbulig sa inyo, manong pangabudlay nga gimbutang sang atong Ginoo sa inyo. Now, kay nanglanggit ang mga tumuloo sa iglesia, mauturan, amuni ang dapat himuon. Siling sa malaking kasulatan dire, ang tawo nga natudluan sang pulong sa Dios dapat magbulig. Magbulig, oh. Kag maghatag sa nagatudlo sa iya.
Didri nagkulang, o isa, ang mga tumulo sa iglesia. Pagbulig, kag paghatag. Motoran. Sining sa Malang Kasulatan, basahan ko verse 7, hindi ninyo pagtuntuwa ang inyong kagalingon. Kay wala sing tao nga makadaya sa Dios. Kay kung ano ang ginapanggas ng tao, amo man ang iyahan niyon. Di mo na, utod. Basta mauturan ang tao hanggang pamati lang, hanggang hamba lang, pero hindi makita ang pagbulig. Hindi man makita, mauturan ang paghatag, pag-support sa tanan nga bagay. Mauturan. Di mo na, ang kakulangan sang mga tumulo sa iglesia. Kung kaisa, mauturan. Kag kung natong pagibasahon, ang Philippians chapter 4, verse 14 to 9, amo pagid ni, mutod, ang ginasiling sa Malang Kasulatan, dire. Amo ning mabilin ning Apostle Paul, mauturan. Pagambal niya dire, kung natong basahon dire, alin sa 14 pagkadto sa 19, pero salamat gid sa inyo bulig, sa akon nga mga panaligban. Driya, mauturan, nagsiling na gidya si Apostle Paul. Kag nagkapasalamat siya sa Church of Pilipos. Kaya nga, ining Church ng Pilipos, isa ini nga nagabulig sa iya. Sa iya nga panglakaton, paghatag sa iya mga kinanglanon. Punin silang yung isang church sa Macedonia. Maturan. No? Kaya yung church sa Macedonia, puro tipagid kay Imol. No? Pero, ang nami lang, mauturan, kay ara gid sila ang sa ila sa kipuson, ang pagbulig, pag-support, pag-assist sa kay Apostol Paul sa iya mga kinanglanon. Di mo na nagpasalamat diri si Apostle Paul sa Church of Philippians, sila niya, pero salamat gid sa inyong pagbulig sa akon mga kinanglanon. Kamo nga taga Pilipos nakahibalo nga sang pagsugod ko wali sang mayong balita paghalin ko sa Macedonia wala sing iban nga iglesia nga nagbulig sa akon nga kinanglanon kundi kamo gid lang. Church of Pilipos amo gid lang nga nagbulig. No? Amo ning kanami bala nga kinaiya. May kinalain siya sa Church ng Corinthians. Ang Church of Corinthians, bugana ya. Bastante sila. Mautod, bugana sila. Pero hindi sila yaw, hindi sila bugana, ang Church of Pilipos, Church of Macedonian, sila ya ang nag-assist kay nagabulig sa kinanglanon ni Apostle Paul sa iya panglakaton. Kabalo naman kita nga si Apostle Paul, missionary mo. Hindi lang niya managpangabudlay, missionary siya. Damo to iya si Apostle Paul. Di muna utod. Nga siling sa Malang Kasulatan dire, padayon, yabisan sang didto ako sa Thessalonica, nagkadto sa Thessalonica, makapila kamo. Makapila. Hindi lang kaisa, makapila kamo nagpadala sing bulig sa akon. Makapila sila, mauturan, nagpadala sang bulig kay Apostle Paul. Hindi lang makaisa. No, kanami nga kinaiyabla, pamatasan, kanami nga tigipusoon, balatyagon, sang mga kauturan sa Macedonian, kag sa Philippians Church. No? Nami. Pilipos nga mga iglesia, muturan. Di karon sila ni Apostle Paul, bastante ako. Kag sobra pa gani. Nagsulubra. Ang ila bulig. Bastante si Apostle Paul. No? Nya gani karon bastante ako, kag sobra pa gani ang tanan nga akon kinanglanon ari na. Kag wala gid sing kulang. Wala gid sa kulang. Ini nga bulig pareho sang mahamot nga halad nga ginhalad sa Dios. Nga iya gin nabaton nga may kalipay. Mahamot nga halad kag ginbaton sa Dios nga. Kanami ang maturan ang ginbaton nga may kalipay. Maturan kag tungod nga kamo ara na kay Kristo Jesus, ang akon Dios magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga kinanglanon. Halin sa kabugnaan sang iya manggad kun imuon ni.
sang tagsa ka mga tumuloo sa iglesia. Ang Diyos na gali, motoran, maghatag man, sang sobra-sobra man. Okay, bersikulo ko na nun tayo motoran, no? Ang Diyos na maghatag sang tanan ninyo ng mga kinangalon, halin sa kabugunaan sang iyang manggado. Nemo niya motoran sang mga kuturan, tanga mga trinitarian. Kag active din sila sa musini. Kag gintudloan gini, kag gina-exercise nila ni, kag himo ginya nila ni. Si saton ang muning kakulangan, mga turan. Ang muning kakulangan. No? Tani, year 2024, kamo nga nakabati. Mangin modelo kamo, kag mangin himplo kamo, kag mangin sulundan kamo, kag kamo ang mismo mga turan ang maga-encourage sa inyo mga kuturan. No, kagabay pa sugdan nyo ni. No, sugdan nyo ni motod. Kag itudlo nyo man ini. Ikaanom, amo ini, motoran, love your pastor. Hindi lamang ang pastor ang magahigugma sa inyo, kundi kamo magigugma man sa inyo managpangabudlay, sa inyo pastor. Kahit amo ini ginisiling sa Balang Kasulatan sa Thessalonians chapter 5, verse 12. Nga nagasiling, karon mga utod, nagapakitloy kami sa inyo, nga tahuro ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo, ginpili sila sang Ginoo nga magatoy-toy, kag magatudlo sa inyo. Gani, tahuron gid ninyo sila, kagigugmaon, tungod sa ila, obra. Gugmaon, amo ginayang gisugo, amo ginayang ginsiling dire. Kag amo ni siyang ginambal ni Apostol Paul sa Thessalonians. Kag magkabuhi ka mo nga may maayong nga relasyon sa isa kag isa, dapat amo na. Motoran. No? Tingitigaan ko lang di-emphasize ang pagigugma. No? Dinamit tani, imuon ni sa mga tumuloo sa iglesia nga igugmaon man nila ang ila manog pangabudlay. Kag ipakita gid. Kay siling sa Balang Kasulatan dira sa 1 John chapter 3 verse 18 to 19. Nga hindi lamang kamo sa pulong o kung sambal, kundi sa buhat. Kaya ti mo ning siling sa Balang Kasulatan dire kung aton basahon dire sa John chapter 3 verse 18. Nya mga anak, hindi lang kita maghambal nga nagahigugma kita, kundi ipakita ta sa aton mga ginahimo nga matuod nga nagahigugma kita. O ti, silingon niya buhat gid. Hindi lang yung sa pulong, hindi lang sambal. Ipakita mo gidya nga matuod ang imong pagigugma. Motoran. Example bla, kung may ginahigugma ka, motoran, nga imo si katawo, pag naluyag ka gid sa iya, ginabla ginapakita mo gid sa iya, ginahimo mo gid, ginatuman mo gid. Motoran, kung ano ang iya ginhambal, ginapakita mo gid sa iya, nga tuod gid ang imong pagigugma. Di ba? Kung ano man ginapangayo iya, sa imo bata na lang. Di ba? Kung ginahigugma mo ang imo bata, ginaatag mo ang iyang makinanglanon. Di ba? Yung mani, na binigid sa motoran sa spiritual nga butang, sa inyo man pangabudlay, motod, no, kahit sila ni inga sa kaso, sa spiritual na kaimtangan, sa inyo makalag, motoran, no, sa inyo nga kung sa kaluwasan nyo, gina-update ka mo, permi, dapat ipakita nyo man, no, ang inyo pag-igugma, ipakita sa iglesia ang pag-igugma nila sa ilam ng pangabulay, mga turan. Kaya amo ni siya ang nagakaigo, ang gusto. No? Kag, ikalapito, pangamuyuan mo ang imo nga manog pangabulay. Tiko natin dira basahon gani sa Thessalonians chapter 3, verse 1 and 2, amo niyo, niya karon mga utod, magpangamuyo kamo para sa amon, nga ang pulong sang Ginoo magalapnag sa iban pa nga mga lugar, kag batunon sang tao nga may pagpasalamat sa Dios pareho sang inyo ginahimo. Ipangamuyo man ninyo nga ilikaw kami sang Dios sa mga malain nga mga tawo, tungod nga indi tanan nagapati sa amon ginawali. Timo na nga nagsiling gid siya to si Apostol Paul nga dalon sila sa pangamuyo. Ti in church mga turan, hindi yung gid pagkalimti nga dalon nyo sa pagpangamuyo nyo ang inyo man nagpangabulay. Ang mga kauturan no, sa bugo sa kalibutan, dalaan nyo gid sa pagpangamuyo, mga utod. Tigabay pa nga sa inyo tag sa pagpangamuyo, personal prayer, ara ina, na klase sang balatyagon.
no? Timuni, ang mga 7 ka butang nga dapat himuon sang tumuluo sa iglesia. Una, respect your pastor. Ikaduwa, obey your pastor. Ikatatlo, submit to your pastor. Ikaapat, listen to your pastor. Ikalima, motoran, assist your pastor or help. Ikaanom, love your pastor. Ikapito, pangamuyo inyo ang inyo manog pangamudlay. Ang bilin ko, motoran, pasalamatin nyo man ang inyo manog pangamudlay. Utod, nagapasalamat kita sa atong Ginoo, pasalamatin nyo man ang inyo isikatawo. Nga nagapangabudlay, labi na manog pangabudlay, nga nagapangabudlay sa inyo mga kalag. Nagaasikaso sa inyo mga kalag. Nga nagabulig sa inyo sa espiritual nga kaimtangan. Mautod, di dapat amoy na mga dapat tangay moon. Kay kung imoon ta ini ang 7 ka butang, mauturan, ano sila sa Malaking Sulatan? Mapalipay mo ang Diyos. Mapamuot mo ang Diyos. Dila, matuman mo ang sugo sa Diyos. Amo na utod. Gabay pa, ngayning topik ko, mauturan sa sining kagabihon, nakahatag sa inyo sing pagtulunan.